So, marami tayong batas sa bansa, pero itong pag-uusapan natin mga batas, transport-related lang, tungkol sa transportasyon at sa pag-drive. Okay? So, unahin natin yung Republic Act 874. So, ano raw ba yung Philippine? Yung pong 8749, yun yung Philippine Clean Air Act of 1999. Okay? So, ano raw sabi dyan? Maintain a quality of air that protects human health and welfare. Ito daw, karapatan ng bawat isa natin na makalanghap ng malinis na air. Nung isinagawa yung batas na yan, doon na uso yung pagtatatag ng mga smoke emission testing center ng mga sasakyan. At ito din yung mga nanghuhuli sa smoke belcher, yung mga nagbubuga ng maiitim na usok. Okay? So, yan ay nilimit, okay? O sinet ni DENR yung emission standard ng motor vehicles. Kasi pag sobra, ay masama rin sa environment. Motor vehicles or a class of motor vehicle in any area or street at specified time, at sila yung nag-authorize sa mga emission testing center na inaccredit ni DTI. Okay? So, kaya may nanghuhuli sa EDSA na smoke belching. Gawa nitong batas nito. Okay? Ngayon, sabi, no motor vehicle registration shall be issued unless such motor vehicle passes the emission testing requirement. Okay? So, yan yung sa Philippine Clean Air Act of 8749. Okay? So, ngayon, sana naman ay hindi, kumbaga, kasi nag-aware kayo dun sa PMVIC ngayon, yung Private Motor Vehicle Inspection Center. Okay? So, kung aware kayo dyan, okay? So, kumbaga ako, isa ako sa tututol dyan. Okay? Yung Private Motor Vehicle Inspection, masyado tayong pahihirapan ng LTO dyan. Bakit? Pagka yung mga private, kasi dati yan, magpapasmoke emission ka lang, tapos ipaparehistro mo na yung sasakyan. Okay? So, ibig sabihin, madali lang. Ngayon, okay sana yung private motor vehicle, kaya lang masyado nilang imomonopolize at masyado pahihirapan ang tao. Bakit? Una, pagka nagpa-inspect ka ng sasakyan, di papasok mo yung sasakyan mo. Inspection pa lang, babayad ka na ng 1.8. 1.8 agad ang bayad. Ngayon, itetest nila yan. Lahat itetest nila yan. Emission, preno, gulong, mga suspension, mga makina, ganyan. Pag bumagsak ka, hindi ka makakapagparehistro. Kailangan mong magpagawa. Magpaparepair ka ng sasakyan. Ngayon, di siyempre, aalis ka, magpapagawa ka. Ngayon, pagka magpapa-inspect ka ulit, bayad ka ulit 900. Paano kung paano kung pagbalik mo, meron na namang problema sa sasakyan mo, di alis ka na naman. Pag nagpa-inspect ulit, 900 na naman ang bayad. Okay? Imagine, may nabantangang 2017 model na sasakyan, bagsak pa. Bagsak pa sa inspection. Paano na yung mas luma pa doon? Okay? So yan ang pinapapigilan ngayon ng Senado. Buti na lang nakialam ng Senado kasi kung hindi, yari tayo lahat. Ang motor, alam ko sa motor, 900. Okay? Inspection pa lang yun. Hindi ko malaman kung magkano ang kada inspect, kung magkano pagbagsak ng bagsak. Okay? Masyadong makikinabang ang mga namuunan dyan sa PMBIC na yan. Okay? Alam na nila, okay? Ang investment 50 million pataas ang isang facility. Ngayon, alam, tuos na nila. Siyempre, may mga accountants siya kung paano tuos. Alam na nila kung ganong karami ang ibabagsak para mabawi yung pinuhunan. Imagine niyo, puhunan pa lang ang babawiin doon sa pagbabagsak. Paano yung pag nabawi na yung puhunan, paano na yung mga susunod na taon na i-generate? Okay? Kaya, sana nga ipatigil talaga ng Senado, wag matuloy. Kumbaga, kung magkaroon man ng ganong inspection, wag na yung ganong masyadong mahigpit. Kumbaga, inspection pag talagang, kumbaga, pagpasok, inspect agad, wala mo nang bayad. Ngayon, hanggat hindi nagiging roadworthy o okay, wag kada balik bayad. Okay?
So pagka yung ibig sabihin, okay na yan, saka kapag bayari, pero wag naman sana 1K. Sobrang mahal na, tapos may registro pa. Okay? So kasama na din dun yung smoke emission. Yan, ano yan. Okay? So yan, sa 8749. So ito yung mga epekto sa kalusugan natin kung hindi nila ni-restrict ang emission ng mga sasakyan. Yan, so ito yung penalty, yung fines and penalties. First offense, not exceeding 2,000. Sa smoke belching yan, tapos 4,000 ang second offense. Third offense, not more than 6,000. Okay? So yan ang penalty. Kaya sabi, regularly check your motor vehicle level of smoke emission and always have proper motor vehicle maintenance and correction. Okay? So ang next natin, yung Republic Act 8750 naman. Ano naman itong batas na to? Yan yung batas na paggamit ng mga seatbelt devices. Okay? Susuot mo yung seatbelt device mo. Imagine niyo yung kanina, yung lalangkap ka lang ng malinis na hangin, gumawa pa ng batas. Ano? Ito naman, hahatakin mo lang yung seatbelt mo, gumawa rin ng batas. Okay? So, kasi pag hindi nila isinabatas, tulad niya yung paggamit ng seatbelt, hindi mo isinabatas. Pagka nanghuli ka o nandita ka ng driver na hindi naka-seatbelt, baka pabalikan ka, sabi wala namang batas sa ganyan, hinuhuli mo ako. Okay? Ngayon, so since may batas, kahit saan, at Republic, buong bansa yan, kahit saan ka lugar mahuli, wala kang magagawa kasi pambansang batas yan, hindi naman yan local government ordinance lang. Okay? So, 8750 Seatbelt Use Act of 1999. Yan daw ay para sa public at private vehicles. Ano sabi? An act requiring the mandatory compliance by motorists of private and public vehicles to use seatbelt devices. Sa public, siyempre hindi naman makakapag-seatbelt ang pasahero dyan. Ang makakapag-seatbelt na dyan, driver. Sa jeep, ganun din. Ang makakapag-seatbelt lang yung nasa taxi. Saka yung mga nasa Grab. Yun lang, Ngayon, sa private yan, ang kailangan talaga mag-seatbelt. Okay? So, ang coverage, dapat daw yung driver at yung passengers ang naka-seatbelt. Kaya kung ikaw ay magdadrive, responsibilidad mo, una, ikaw muna magsuot ng seatbelt. Pangalawa, sasabihin mo yung pasahero mo. Baka mamaya, yung pasahero mo pa nagpapaalala sa driver, oy, seatbelt ka. Baliktad naman yun. Okay? Ngayon, tandaan nyo, kahit naka-seatbelt ang driver at na-tsempohang makita ni LTO, ang katabi mo hindi naka-seatbelt, huli ka rin. May penalty ka. Okay? Kaya, dapat responsibilidad pag-seatbelt kayo, pati mga nasa likod. Okay? So, ayan ang objective ng batas na yan, to secure and safeguard the passengers and drivers. Passengers, drivers of private and public motor vehicles from the ruinous and extremely injurious effects of vehicular accident. Pag hindi ka talaga nagsuot ng seatbelt at nagkaroon ng malalang aksidente, yan, pwede ka talagang lumusot sa salamin, sa windshield. Sa sobrang lakas ng impact. Hindi ka naka-seatbelt. Ngayon, kung naka-seatbelt ka, may laban yung may kontra. Okay? Kaya nakagawa sila ng batas na yan, marami kasi silang naitala na mga aksidente. Siyempre, uobserbahan yan So, anong naging cause ng accident? Baka mamaya yung driver lasing, nakadroga, inaantok. Pangalawa, nung nasa sasakyan siya, anong nangyari? Yun, hindi naka-seatbelt, kaya patay. Ngayon, minsan, nakikita, kung naka-seatbelt, sasabihin ako, kung naka-seatbelt to, buhay pa to. O kaya, hindi malala ang tama. Kaya nakagawa sila ng ganyang batas. Imagine niyo matagal na may seatbelt. 80s pa lang may seatbelt na sasakyan. Pero ito ba 1999 lang? Diba? Noong 1990, 1991, 92, may mga seatbelt na mga sasakyan na. Okay? So ganon, nakita nila na mga hindi gumagamit kasi na seatbelt yung mga na-aksidente. Yan, so dapat yan ganyan yung seatbelt. Okay? Magsusuot daw ng seatbelt pag. Ngayon, bukod sa seatbelt, may mga features yung mga sasakyan. Kung nakalimot ka sa seatbelt, meron yung puputok na airbag para meron na rin kayo requirement sa pagpapanandro.
PDC certificate at student permit. Okay? Ngayon, pagkakuha nyo na sa mga magmumotor, pagkakuha nyo ng student permit, bumalik kayo after 2 weeks dito. Balik kayo after 2 weeks, enrollan nyo na to PDC motorcycle. Ngayon, nasa inyo na yung PDC certificate. Wala pang 32 days student permit. Huwag mo na pupunta LTO. Na-standby lang sa inyo yung PDC certificate at yung student permit. Ngayon, pag 32 days na, punta na kayo sa LTO, dala nyo ito, dala nyo yung student permit. Okay? So ngayon, sir, dalawang restriction ako. A and B, or 1 and 2. O di, enroll ka muna dito, i-enroll mo yan. Para pagbigay ko ng certificate, dalawa, A and B. Isang applyan na lang kayo sa LTO, pero dalawang restriction ang makukuha nyo. Dalawang test drive yan. Okay? Ano sir? Ano po kung automatic ng test drive, pero sa LTO, may tubig po ng manual. Restriction ng manual. Hindi, kung anong tinuhan yung restriction, yun ang ite-test drive nyo. Kung ano yung inaral nyo talaga sa driving school. Diba, inaral nyo sa amin automatic. O yan ang ite-test drive nyo sa LTO. Manual kinuha mo, manual ang ite-test drive. Kasi kita nila sa certificate kung manual o automatic. Pero sa restriction po, magkaiba rin yung dalawang Hindi, pareho yung B. Pareho lang din. Naka-indicate lang kung manual. Kasi pagka nakalagay B, tapos empty, manual transmission, automatic yun, kaya mo na ang automatic. Pero kung automatic ang nakalagay, automatic lang. Kumbaga, ito lang inaral ko kaya hindi ka makakapag-manual. Ngayon, sa magmumotor, di kukuha kayo ng PDC sa amin, enroll kayo niya, babayad kayo, tapos pipicturean plea namin kayo. Ngayon, tinatanong ng staff natin kung ano bang idadrive ng motor, manual o automatic, i-indicate nyo yan. Kung talagang kaya mo yung declutch, yun ang ipalagay nyo. Siguraduhin nyo lang na kaya nyo talagang mag-drive ng declutch kasi ite-test drive kayo sa LTO, yung declutch ang ipapagamit sa inyo. Hindi pwede inilagay nyo manual transmission pero ipagpipilitan nyo sa LTO, automatic ang ite-test drive mo, hindi pwede yun. Ngayon, hindi talaga kayo marunong ng declutch. Automatic lang kaya nyo, o di automatic ilalagay natin sa certificate nyo. Yung semi-automatic, yung decambio pero walang clutch, sa automatic na nakasama yun. Ang manual, basta yung manual ang automatic lang. Ang manual, yung declutch. So, yun lang ilalagay. Kaya kung hindi talaga kayo nagmamanual, huwag nyo ilalagay yung manual, automatic ang ipalagay nyo. So, malinaw tayo doon. Ngayon, dalawang restriction ang kukunin mo. O enroll ka nito, either isa dyan na yung kumuha ng student permit. Thursday. Kasi Wednesday pa exam nyo eh. So, hapon na kayo matatapos, hindi nakakahapon sa inyo. Kaya Thursday na ang kuha nyo ng student permit. So, student permit, babayad uli kayo sa LTO, yung pagkuha mismo ng student permit, 350. So, ano-ano ang mga requirements sa pagkuha ng student permit? Una, kailangan i-ready nyo na yung inyong PSA birth certificate original copy. Pero ipapapotocopy nyo yan kasi yung photocopy ang isasubmit sa LTO. Pero titignan muna nila yung original ng PSA birth certificate nyo. Tapos sa married naman, babae may asawa, PSA marriage certificate, original copy din. Okay? Para lang sa babae na married yan. Ngayon kung single, PSA birth certificate lang. At PSA birth certificate, ngayon kung walang PSA pero ang meron ka ay NSO, pwede rin gamitin ng NSO. Basta nasa inyong original ka. Okay? Tapos, pangatlong requirement, valid ID. Alam niyo na naman siguro yung mga valid ID nyo, yung mga government issued IDs. Pwera lang PhilHealth, hindi valid ID yan. Ang company ID, hindi rin pwede. School ID, hindi rin pwede. Ngayon, kung wala kang ibang valid ID, kumuha ka na lang ng police clearance. Pwede yan. Sir, barangay. Pero ano siya, ID. Try mo. Kung papayagan. Pero nasa likod po niya yung precinct number ng ano ko. Sige, try mo rin. Kung pwede yung postal. Yung postal.
Postal ID, valid ID yan. Okay? Tapos, yung inyong medical certificate na kukunin nyo dun sa yung mga nag-enroll dun sa may LTO, dun nyo rin kukunin ng medical certificate kasi medical clinic yun. Ngayon, yung mga nag-enroll dito sa amin, or yung nag-send through GCash, kuhanin nyo yung resibo nyo at ilalagay dun kung saan kayo kung saan kayo kukuhang medical clinic. Isa lang naman ang pinagdadalhan namin ng medical clinic sa JEA. JEA Medical Clinic. Yan ay nandun lang sa may kanto ng Bago Manila. May JEA. So, dyan niya kukunin ng medical clinic ang medical certificate. Ano yung, meron na kaming, medical certificate. Okay na. Meron na kayo. Okay. So, yan nga lang na i-ready nyo. Tapos, pag meron na kayo niya, meron kayo valid ID, merong medical, edi ito na lang ang aantayin yung makuha. Yung theoretical driving course certificate na ibibigay ko sa inyo pag pumasa na kayo sa exam. Wala pong expiration yan. Wala. Kasi lumaki po yan sa credits kung makuha yung PSA ito. O yun, basta nakuha yung PSA, kahit nasa inyo na to, okay lang. Basta, dapat, pagpunta ng LTO, kumpleto yan. Ha? Walang kulang. Yan, theoretical drive. Tapos, pupunta ng LTO, babayad ng 380. Alam ko may application form pa ulit dun eh. Bago kayo tapos i-attach niya yung mga requirement nyo. Ngayon, pagka nakakuha na ng student permit, ano nang kasunod? Yung mga oo, non-pro kasunod, pero bago kayo mag-non-pro, meron pang PDC, Practical Driving Course. Yan sir, pwedeng magdala ng sariling motor. Ha? Pwede pong magdala. Teka muna, hintayin nyo kung ipapatapos eh. Okay? Muna, okay? So, Practical Driving Course, yung mga mag-aaral ng 4 wheels, pag nagka-student permit na, mag-enroll naman kayo ng PDC 4 wheels. Okay? Yes. Sa student permit, meron po ako nakita sa Facebook na kailangan, pwede na po online. Tapos chinay ko lang ito yung LTO portal. Meron na po doon yung group na details. So, paano po na yan? Wala kasi kaming nasusubukan pa simula nung mag-online ano bang sa appointment? Madali lang kumuha yan Hindi po parang as in online po. Hindi na. Nag-chat na rin po kasi ako sa LTO ka naman. Tapos hindi po sila nag-reply. Tapos nagbasa na ako ng post, nakalagay ay online na. Tapos na-check ko na rin po yung online. Mag-a-attach na lang po na picture ng medical certificate. And mag-send electronically ng certificate from driving school. Ayaw nyo ba pumunta ng LTO? I mean, yun po ata yung recommended. May online na lang student permit. Hindi ma'am. Kasi ang bilis lang kumuha nito sa LTO. Basta, As in, kahit ngayon during pandemic po. Kasi ang alam ko may by appointment din po yung pagkuha. listed na lahat. Yun ng age bracket below 21, list na nila. Yung hanggang 60, pumila na mahaba. Okay? Kaya sabi, kung ikaw ay pupwesto sa kanan, dapat yan, dire-diretsong kanan. Ngayon, pagka hindi ka talaga nakakanan, merong hindi kumanan sa dulo. Yun lang yun. Anytime yan, pwede kang. Ngayon, halimbawa, ang nakago ito. Yung lane na yan. So, yung nandito, either kakaliwa yan or dediretso. Ngayon, yung nandito, it's either pwede rin silang dumiretso or kumaliwa. Kumanan. Nandito, kakanan yun eh. Ngayon, pag ang sasakyan, tuloy-tuloy na dire-diretso, yung traffic niya, tuloy-tuloy, nandyan, ito sa lane na to, ikaw na nandito, huwag kang basta makikipagsiksikan. Ha? Kasi, may right of way pa rin yung mga yung nakago. May right of way sila. Kaya ikaw, kahit steady ka lang dyan, hintayin mo may magbagal at malibre, saka ka kumanan. Hindi yung pwede naman kumanan. Every makikipagsiksikan ka, gigit-gitin mo pa yung mga nadaan. So sa rotonda, pagka, halimbawa, 4 lanes sa rotonda, sino na nakadaan sa Quezon City Circle? Ang daming lane doon, di ba? So yan, pagka alam mong kakanan ka, ganyan. So malayo pa lang, pupwesto ka na dapat sa kanan. Hindi yung nandito ka sa loob,
Nandiyan ka sa blue line. Blue lane. Tapos bigla ka palang kakanan, sana yun. Okay? Huwag nyo natatakain kumanan, tapos yung bawat lane, busy, ang daming dumadaan. Tapos titigil ka dyan, magsisignal ka pa kanan. Okay? Sala yun, huhulihin kayo. Pagka ganyan, nagkamali ka, ha? Dito ka nakapwesto, yung pala kakanan ka, ituloy mo na lang ulit ng tiko. Bumalik ka na lang. Tandaan nyo, hindi balik ma-delay kayo o matagal lang kayo. Basta, huwag lang kayo mahuli. Basta yung tama lang. Dapat, naku, pagdating naku, nandun pala sa kanan yung Jollibee. Dito ka nakapwesto, ikot ka na lang. Huwag ka na mag-Jollibee, salaway mo eh. Ikot ka na lang, mag-McDo ka na lang dito sa tabi. May McDo dito. Huwag ka na lang dumaan. Jollibee. Ngayon, talagang Jollibee loyal ako. Umikot ka na lang ulit. Ikot ka ulit, hanap ka ng U-turn. Pag nag-U-turn ka, balik ka na. Pumesto ka na sa kanan. Tapos, malayo na, nasa kanan ka na. Hindi, dire-diretso ka na pagkanan mo ganyan. Wala na sa gapal kasi nasa right lane na mismo. Okay? So, ngayon sa exam, may mga tanong minsan sa exam, sino ro ba ang may right of way sa rotonda? Ang may right of way sa rotonda, yung mismo umiikot na sa loob na ganyan. Yung paparating pala, wala silang right of way. Okay? Yung nasa loob na ang may right of way. Okay? So, ano pa? Yan. Yan. Nakapintura sa kalsada. Rumble Street. Alam niyo Rumble Street, nadaanan niyo na yung parang nililigling sa loob. Gumaganon. Parang ano daw yan, pampagising. Oo nga. Kasi pag nalilibang kayo, bawa yung inaanto kayo sa kalsada, madaan kayo, magugulat kayo. Akala nyo, kapilang ang pampagising. Pati Rumble Street, pampagising din yan. Kasi magugulat ka eh. Di ba minsan yung naanto ka lang din yung galawin ka lang ng konti, nagugulat ka. So, yun ang purpose, no? Rumble Street. Yung minsan nga, mas ang lalali pa, parang talagang kakalog-kalog ka. Meron naman pagkamulan, gumagano'n lang. Meron talagang kakalog-kalog ka. So, yan. Rumble Street. Ayan yung isa halimbawa ng Chevron sign. Dilaw at itim na mga nakapintura o nakamarka sa basa. Okay? So, ito tandaan nyo to, sayang din ng 2 points. Pag hindi nyo nasagot sa exam to, meron tayo niyan. Hindi ko na alam anong number. Kung alam ko lang kung anong number, pinasulat ko na sa inyo kung anong number yan. Yan yung mga nakapintura sa bangketa. Pagka dilaw ang nakapintura, no parking. Pagka naman pula, no loading and unloading yun. Kasi mamaya, wala nang no parking na nakalagay na sign. Yan lang pala nakalagay. Okay? So yan yun. Yan sa mga curves, ayun, bangketa. Yan. Fire lane. Punta na tayo sa traffic lights. So alam nyo na yan, bata pa tayo, alam na natin mga traffic lights na yan. Okay? So pagka naka-red, stop. Pag nag-blink, ay sira. Sira yan. Tinandun itong mga enforcer na to, hindi na naman pinagana, sira. Sira na naman. Hindi daw sira yun pag nagpa-flash. Ang sabi, flashing red signal means bring your vehicle to a stop and proceed only when it is safe to do so. Hindi yung nagpa-flash yung red. Sira na naman ang traffic light. Hindi na naman pinapagana nito mga enforcer. Okay? So, tigil lang daw kayo saglit. Ngayon, pagka nakita niyong safe, pwede ka nang kumaliwa o kumanan o dumiretso. Pero kung ba, tuloy-tuloy may na tumadang ganyan. Pagdating ka, kakaliwa ka. Huwag kang basta kakaliwa. Alam mo, hindi safe may dadating Tapos, so yun naka-steady yung ilaw, stop. Pagka nagpa-flash, sira. Hindi. Tigil na ng konti. Ano naman dapat? Orange. Pag orange, siyempre, you are about to stop. Red light is coming. Indicates that the red signal is about to appear. Pero siyempre, anong ibig sabihin talaga sa atin, sa mga driver dito ng pag-orange? Mas magmadali.
Paspasan pa. Ha? Pero mali yun. Orange na. Bilisan pa natin. Abutin tayo. Bubusin natin. Sabi, bilisan mo. Bakit? Ayaw abutin ng pagtigil. Kaya pag orange, ang meaning sa kanila, mas magmadali. Pero sala. Ha? Bakit? Kaya mas nagmamadali. Pag inabot ng stop, yung unang kanto, 200 seconds. Yung kasalubong, 200 seconds. Itong nasa kaliwa, 200 na naman. Bago ka pa. Ilang 200 seconds yun? Ilang minuto rin yun? Diba? Ilang minuto yun? Yung 200 seconds na yun. Diba? Dito nga, parang 195 minutes yun eh. Bago ka pa. Kaya ayaw mo nang maabutan ng red. Kaya minamadali na. Okay? Tapos, pag green, syempre pag green, go na tayo. Pag nagpa-flashing green, when flashing green signal or left turn green arrow, may green arrow na arrow lang na green, tapos nagpa-flash, either pakaliwa yun o pakanan. Green arrow with green signal is used, it permits the vehicle facing that signal. Yung binibigyan daw tayo ng permiso na kumaliwa ka na. O kaya kumanang ka kung nag-blink na ganyan yung red. Habang yun daw kasalubong ay nakatigil pa. Okay? So yan ang ating traffic lights. Ha? Simple lang naman yan. Ha? Ngayon, ang sunod naman natin ay hand signal. Okay? So familiar din kayo dyan. Okay? So ang hand signal, yan ay mas inire-recommenda lalong-lalo na sa mga nakamotor. Kasi yung ilaw nyo, minsan hindi pansinin niya sa motor. Mas obvious o mas pansin kung hand signal. Halimbawa, liliko ka ng kaliwa. Kanto, kakaliwa ka. Sumignal kang ganyan. So, ibig sabihin niya, alam na ng ibang driver na kakaliwa to, kaya nagha-hand signal. Pagka itinuro sa baba, ibig sabihin niya, titigil kayo o tatabi. Magpo-full stop o tatabi kayo ganyan ng karsada. At pagka iginanyan niyo yung kamay, right turn naman, kakanan. Okay? Left turn, diretso nyo ha, hindi yung left turn ka, nakaganyan ka lang. Kailanganin patigil o pakaliwa. Dapat itaas nyo. Tapos right turn. Okay? Ba't hindi nga pala pag right turn, ika ng kamay? Silin niya to. Dito kaliwa ka rin eh. Mukha kang ano. Walang nga yung kaliwa rin. Silin niya doon. Subukan nyo kaya. Kaya. So, huwag nyo na subukan. Baka mamaya tumaog pa kayo. Okay? So, kaya meron tayong paganyan. Yun ang kanan. Ngayon, gusto nyo talaga kanan kamay. O yung angkas nyo ang parang ganyan yung sa kanan. Bawa, sabihin sa angkas nyo, ikaw nga mag-signal. Iyang kanan kamay mo, itaas mo. Para meron na naman silbi. Paghabang kaangkas kita. Ayan. Okay? So, kung nagsosolo, yung ganun ng mga signal natin. Okay? Yeah. So, rules on the road. Ano naman tayo yung ating rules on the road? Tingnan natin yung ating right of way rules. Okay? So, yan ang kailangan yung matutunan, yung right of way rules. So, pagka nakakita kayo ng ganyang intersection, tapos walang traffic light. Kasi kung may traffic light siya, wala tayong pag-uusapan eh. Siyempre, kung anong nakatapat sa inyong ilaw, yun nasusundin nyo. Kung nakatapat sa inyo pula, edi tigil kayo. Kung nakatapat sa inyo ay green, o diretso takbo. Ngayon, paano daw kung ganyan ang sitwasyon? Tapos, wala ding enforcer. Walang enforcer, walang traffic light. Ang nakalagay lang sa kanto, stop sign. Ngayon, siyempre, pagka nakatapat sa inyo stop sign, obligado kayong tumigil lahat. Ngayon, may stop sign. Ang sabi, paano lang pagka dalawang sasakyan dumating ng sabay sa kanto? Sabay dumating. Ayan, tulad niyan, si A at si B, sabay silang dumating. Ang tanong, sino raw ang dapat maunang tumakbo? Siyempre, hindi naman pwedeng magbigayan na lang. Paano kung ayaw magbigayan? Paano kung gusto nila parehong mauna? Kasi pareho sila nagmamadali. So dapat merong rules pagka gano'n. So ano daw ang rules sa ganyan? Pagka sabay tumating, kung sino yung nasa kanan, siya dapat unang tumakbo. Sunod yung nasa kaliwa.
kung sabay. Ngayon, meron tayong ruling na first to stop, first to go, nauna kang dumating, nauna kang tumigil, ikaw din ang mahon ng tumakbo. Okay? So, halimbawa, nauna ngayon dumating tong si Dilaw, nahuli si Pula, pero si Pula ang nasa kanan. Kahit siya'y nasa kanan at nahuli siya ng dating, unang tatakbo to. Kasi una siyang tumigil, unang dumating eh. Ngayon, kung yan sabay, ay kita-kita nyo na talaga kung sabay eh. O, sabay talagang dumating, okay? Kung sino nasa kanan, siya dapat maunang tumakbo. Susunod lang yung nasa kaliwa. Eh ngayon, naunang dumating to, kahit nasa kanan siya, siya naman ang huli, una pa rin siya. Okay? So yun ang ruling natin. Ngayon, meron din niyang isang tanong sa exam. Ha? Meron yan. Sasabihin ko na number 9. Ha? Number 9 yung tanong na yun. Sabi sa number 9, sa isang intersection, walang ilaw trapiko. Ha? Dalawang sasakyan ang dumating sa anggulong 90. Kaya anggulong 90, ibig sabihin, anto. Okay? Dalawang sasakyan ang dumating. Ngayon, sabi, dalawang sasakyan dumating, pero walang sinabing may nauna, may nauna. Basta dumating. Ngayon, walang ilaw trapiko ha. Ngayon, sabi, sino daw sa dalawang sasakyan ang dapat magbigay daan o mag-giveaway? Una, yung unang pagpipilian, A, yung sasakyan unang dumating. B, yung sasakyan unang nagpabagal. C, yung sasakyan huling dumating. Sino ang dapat mag-giveaway? Tama. Ano? Letter C. Hindi yung huli. Huli ka na nga eh. Huli ka na, gusto pa mauna. Makapala mukha. Sa Tagalog yan, pag sa exam, nakita nyo mga sanandaan. Okay? So, ito meron sa exam nito ha. Tsaka yan. Approach to intersection. Tsaka tandaan nyo, basta mga triangle o mga warning signs, minsan, yung mga sagot niya, laging may ahead sa dulo. Tulad niyan, approach to intersection ahead. Okay? Ayan, tulad niyan, T-junction ahead. Yung T-junction, diretso yung kalsada, pagdating mo sa dulo, dead end, kaliwa lang o kanan ang direksyon mo. Pag diniretso mo yun, it's either may building or may pader. Wala nang padiretso, kaliwa o kanan lang. So, T-junction ang tawag. Meron namang Y-junction. Diretso ka lang, kaliwa, kanan. Paletter mo yung direksyon ng daan. Okay? Ito naman, approach to intersection, side road. Diretso siya, tapos may kali sa kanan. Okay? May iba pang daan sa kanan. So kung diretso kung ganyan, tapos nakita mo yung ganyan side, mag-iingat ka pag nakalampas ka na dun sa side. Ibig sabihin, merong kali sa kanan, baka mamaya may lalabas, kaya huwag kang magdedire-diretso. Okay? So ito, ganun din. Ito, lalo na to. Traffic, ano yan? Crossroad. Okay? May kaliwa, may kanan, diretso. Okay? Usually yan sa yung may mga traffic light, mga intersection. Okay? So roundabout, rotonda. So siyempre, rotonda, paikot. Okay? Approaching intersection, mga sanandaan. Okay? Ito naman, traffic lights. Ayan, meron sa exam yan. Ayan, traffic lights ahead. Tignan nyo, may ahead. Ibig sabihin, paparating pa lang kayo doon sa may traffic light. Okay? So ito naman, road width signs mga papasikip naman yung kalsada. Dito, maluwag ang kalsada, biglang sisikip. Halimbawa, 2 lanes dito, naging salubungan na lang to. Ito naman, kaya sisikip, may tulay. Yun, pagka ganun, may tulay yun. Narrow bridge ahead. Tingnan nyo, puro may ahead. Ahead, traffic lights ahead, stop sign ahead, giveaway sign ahead. Puro may ahead. Okay? Ito naman, two-way road. Biglang naging single lane o one-way. Ito naman, single lane lang, naging two lanes o two-way. Okay, road width signs. Ito naman, mga road obstacle signs naman. Mga sagabal, sa kasada, o yung mga problema, obstacles. Okay? Una, yan, landslide prone area. Ibig sabihin, may mga nahuhulog na pa to. Beware from falling debris o falling rocks. Mag-ingat. Kalimitan niya sa pagpapunta kay Baguio, sa Marcos Highway, yung mga mabubundok, o kaya dyan sa parking Quezon. Okay?
landslide prone area. Ito naman hindi corned beef. Ha? Yan ay Animal Crossing. Ha? May tumatawid yung mga hayop. Okay? May baka. Ano yan? Corned beef. Ha? Pares. Hindi. Okay? So yan ay Animal Crossing. May mga hayop na tumatawid. So sa atin, hindi masyado yan. Sa ibang bansa, bawal. Tayo New Zealand. Yan. Maraming baka tumatawid yan. Okay? Tapos, slippery when wet, makikita nyo yung likod ng kotse, medyo nakatangilid, yan. Madulas ang daan pag basa. Okay, tapos ito naman may hump ahead. Ibig sabihin may paparating na humps. Ito naman, hindi dalawang humps. Ha? Makita, dalawang kurba, dalawang humps siguro na yan. Kasi po, ito naman, downhill. Ito sa exact downhill course ang nakalagay doon. Ha? Pababa. Okay? Dahil siyempre, dire-diretso kayo, biglang palusong na ganyan. So, bago dumating yung palusong na gano'n, merong sign na yan, downhill course. Okay? Ito naman, ayan. Ito naman, opening bridge, sa ibang bansa lang yan, ha? Yung umaakyat, yung tumataas yung tulay. Sa kanila, tumataas yung tulay sa atin, yung tulay bumabagsak. Diba? Bumabagsak yung tulay sa atin. Ha? So yan, sa kanila, ha? Sa atin, ang tulay ay bumabagsak, nawawasak. Okay? Lalo na pag malakas ang baha. So, road obstacle slide. So, ito yung sinasabi ko kanina, na iba na ng shape. Kanina, bilog. Ngayon, pentagon, kaya may ahead na. Okay? So, makuuna to. Makikita niyo yan, children crossing ahead. Pagpapalisensya, yung pagpaparehistro ng sasakyan. Okay? So, alam niyo na yung mga klase ng lisensya, kailan magpaparehistro, tapos yung mga traffic laws, transport-related laws, pag-aralan natin. Ngayon, ang susunod nyo naman, kailangan mapag-aralan yung mga traffic rules and regulations. Ilan lang naman yan. Tapos, yung mga traffic signs and symbols. Napaka-importante niyan. Okay, sabi ko nga, hindi pwedeng basta marunong lang mag-drive ang driver. Hindi pwedeng basta nakapagpatakbo lang. Kailangan may alam ka sa mga traffic signs and symbols. Okay? Pagka hindi mo alam yan, na-disregard mo, mahuhuli ka. Okay? Kasi ba, may sign yan, tapos binaliwala mo, alam mo, display lang yan, alam mo, ano lang yan, sulat na yan, binaliwala mo, huli ka. Okay? Kaya kailangan, kahit mga ordinary o yung mga karaniwan, mga common na ginagamit na sign sa kalye, kailangan alam nyo. Okay? So, road and traffic rules, traffic signs, signals, and pavement markings. Okay? Traffic signs, yan yung mga yan, yung mga nakikita nyo sa kalye. Signals, yung mga traffic signals natin. Yung mga stop, go, mga yan. At yung pavement markings, yung mga nakapintura sa kalsada. Okay? Kailangan matutunan yan. Okay, so unahin natin sa traffic signs, yung regulatory signs. So ano raw ba yung mga regulatory signs? Signs that inform road users, nagbibigay ng informasyon sa mga gumagamit ng kalsada of traffic laws and regulations which pagkaroon inyong binaliwalayan o disregard will constitute an offense. Ngayon, ano ba yung mga regulatory signs na yan? O yung mga signs o mga senyas na nagbibigay ng regulasyon. So, ito po yung mga yan. Okay? So, nandyan yung prohibitive signs. Ito, mga prohibitive signs. Directional signs. Siyempre, mamaya may mga nakasulat na sa loob niya. Yan yung mga background lang. Okay? Tapos, miscellaneous signs, yield signs, stop. Ito, ano rin yan, prohibitive din ang nakalagay dyan. Kasi, red border, okay? Pero rectangular siya. Parehas din lang sila niyan. Okay? Tapos green border naman, yan naman yung mga pwede, yung mga allowed. Tapos mga black, yan, mga information na nandyan. Okay, dagdag ko lang dito, hindi nila naisama yung mga warning signs. Ito, yung triangle. Okay, pag triangle, warning signs naman. Okay, nagbibigay babala. Pagka mga bilog na ganyan, prohibitive, nagbabawal. Okay, so isa-isahin natin. So ito, magkaiba man siya ng itsura, okay? At saka itong traffic signs natin, tandaan nyo ha, ito isa sa pinakamarami sa exam natin,
sa isang araw. Mula number 77 hanggang 100, ilan yun? Makinig sa mati. Ilan? 77 to 100. 23. Plus, meron pa tayong tatlong bonus. Yung kanina. So, ilan na? 26 na. Yung bonus natin, yung number 1, yung TOP, ano pa? Ito yung isang binigay ng bonus. Yung sa oras na 72. Yun nga yung sa TOP, yung 72 hours, 3 days. Tapos ano pa yung isang binigay na bonus? Tatlo yan eh. Ha? So, Vibrate motor, ano? Binigay. So, so 20, so ilan na? 25. Okay? 25, ma'am yan, 20, so 26 lahat yan. Okay? Ngayon, ilan na lang ang kulang? 26 para maging 80. Ilan na lang kulang? Para dagdag nyo? 54. 54 ang kailangan yung buluhin sa exam. Ngayon, ito kasi mga traffic signs, madaling lang yan. Okay? Meron naman kayong kodigo, ayan, ang dami ng pang kodigo. Hindi bawal tumingin, hindi bawal mong kodigo. Okay? So, lumingon lang kayo. Marami kayong makukuha sagot dyan para sa exam. Allowed mga kodigo. Okay? Ngayon, nandiyan kayo, hindi kayo makaganyan. Kung pare, mag-CCR kayo, tapos maglabas ng pinto, tingnan nyo. Yun pala yun. Okay, so maraming makakokodigo. Okay, kaya traffic signs yan na mai-perfect nyo. Okay, kasi ito yan eh. Oh. Yung last, ano yan, yung 81 to 100, puro traffic signs yan. Sana yan, ma-perfect. Na-perfect niya 20, tapos ano yan eh, 20 na, to 28 sa column, eh 5 column ay 100. Okay? So paano, i-perfect niya, di may puno na kayo. Kahit mababa kayo sa iba. So dito nagsimula yan, 77. Yan, puro traffic signs. Okay? So, kaya, pag sinabi kong yan, kasama sa exam niya, yan, tandaan niyo yan. Okay? Siguradong lalabas sa exam. Siyempre, binibigyan ko kayo bonus para hindi kayo bumagsak. Para pumasa kayo, maka-80 kayo pataas na. Okay? So yan, magkaiba man siya ng drawing, isa ng ibig sabihin niya, pareho yan, no entry. Bawal pumasok lahat ng klase na sa back, no entry for all types of vehicles. Okay? Tapos, ito naman, no overtaking. Ngayon, merong sign na isang kotse lang. So, paano pag isang kotse lang? Bawal pumasok yung kotse. No entry for specific vehicles, kotse nakalagay. Hindi bawal pumasok yung kotse. Ngayon, pagka dalawang kotse, hindi pwedeng sasagot nyo, bawal pumasok dalawang kotse. Dalawa, isa, kanina isa lang. Bawal pumasok yung kotse. Magkatabi na. Di dalawang kotse, bawal. No overtaking yan. Bawal pumasok. Baka man sabihin nyo, dalawang kotse, bawal pumasok. Kasi mamaya, may sign tayo na kotse lang nakalagay talaga. Wala ba dito? Ay, pala isang kotse, dalawang kotse din lang yun. Ayun, dalawang kotse, bawal pumasok. Okay? So yan, no overtaking, Ito naman, ito yung sinasabi ko pa palang isang bonus, kaya 26. Ito ang tanong sa number 100. O, di ba, meron ng 1, yung professional. Ito naman ang pangsarado, pang 100. Okay? Yan, end of speed limit. So, meron na kayong sagot sa 1, sa 100, meron bahala na kayo sa gitna. Yung mula number 2 hanggang 99. Ngayon, nakalimutan mo pa rin. Ayun, nandun sa dulo ang sagot. Kaya wala nang, pag kami nagkamali pa sa 1 at sa 100, wala certificate. So yan, end of speed. Ngayon, hanapin nyo na lang kung anong letra yung end of speed limit. Baka mamaya, piliin nyo rin dito, letter C na rin sa 100. Yung pala, nasa letter B yung end of speed limit. Okay, so yan, end of speed limit. So yan, no entry for all types of vehicles. So ito naman, no turn signs. Okay, so tatlo lang naman yan. No left turn, no right, at no U-turn. Okay, tatlo lang yan. Isang kaliwa, kanan, at paletter yung pabalik. Pabalikan, no U-turn. Okay? So, yun yung sinasabi ko, yung isang kotse lang. So, no entry for specific vehicle. So, yun,
kotse lang nandun, bawal ang kotse. Eh ngayon, dinalwa yung kotse, bawal dalawang kotse. Ay, hindi po yun, overtaking yun pag dalawang kotse na. Okay? Baka mamaya, sir, ba't dalawang motor? Bawal overtake yung motor. So, hindi, kotse yung ginawang symbol sa overtaking. Kaya, baka sabi mo, sir, kotse lang naman ang bawal overtake eh. Paano kami? Ano kami, truck? Hindi kami, hindi. Pagka may ganyang symbol, kahit anong sasakyan mong dala, no, overtaking yun. Okay? Yan, no, overtaking. Bawal lumusok. Okay? Ito naman, speed limit. So, pagka may 60, ibig sabihin, minimum 60 kilometers na speed, maximum 100 kilometers. Okay? Hindi pwedeng 60 lang nandun. So, may minimum speed, may maximum speed. Ito naman, pedestrians are not allowed to cross. Siyempre, bawal tumawid yung tao. Yan, may slash na gano'n. So, pag prohibited ha, hindi lang basta below. Pag lalo na may slash na gano'n, so, bawal. Lalo bawal. Okay? Yan. Bawal tumawid, gumamit ng overpass. Bawal tumawid, gumamit ng pedestrian crossing. Ngayon, meron namang mga exempted sa pagpapabilis. So, halimbawa, doktor ka o driver ka ng doktor, nagmamadali kayo, may pasyente kayo hinahabol, pasyente mo makakanak. Okay? So, exempted ka na sa speed limit. Pwede kang mas magmabilis kung merong itinakdang speed limit sa isang lugar. Halimbawa, sa isang lugar, 40 lang ang takbo. Nagmadali ka, ginawa mong 60. So, exempted ka, doktor ka. Okay? Tapos, driver ka ng ambulansya, exempted ka rin sa speed limit. Meron kayong dadalhin may sugat o may sakit na tao, exempted rin yan. Driver ka ng nasa military vehicle ka, may talagang truck ng sa sundalo, yan, exempted kayo. May hinahabol kayong kriminal, meron kayong hinahabol na nag-violate ng traffic law, at driver ka ng truck ng bumbero, yan, exempted kayo sa pagpapabilis. Okay? Pwede kayo mas mag-exceed ng tulid. Okay? So ito naman, both lanes going one direction. Ayan, pagano. So yan yan, mga directional signs. Siyempre, kung saan nakaturo ang arrow, okay, doon ang daan nyo. Bawal, nakakaliwa, hindi pa kaliwa ang direction nyo. Okay? So kung ang arrow ay pataas at pababa, ibig sabihin two-way. Hindi yung tatas yung sasakyan, tapos yung isa pababa. Hindi yun. So ibig sabihin two-way direction. Okay? Salupungan. Yan, midway sign, stop sign. Driver must stop at designated stop line, no parking within 6 meters. Okay, stop line. So ito naman, ito meron din sa exam niya, tandaan niya, aralin niya. So ito raw ang bagong version ng no parking sign. Hindi lang yung letter B, ito ginagamit ngayon na no parking. Okay? So, huwag kayo malilito, may kamukha yan. Okay? Titignan nyo lang yung pagkakaiba. Meron din sa exam. Yan. No stopping. Tignan nyo yung difference, ha? Oh. Ito pwede rin niya may arrow sa baba. Pero ang difference lang niya yung blue background. So, pag white background, no stopping. Yung isa, no parking. Okay? Ito naman, yan na may mga allowed. Mga pinapayagan na sign. So pagka green border, green din nasa loob, yan mga pwede. Ibig sabihin 2P, pwedeng mag-park ng 2 oras. Mula alas 9 hanggang alas 5:30 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes, yan pinapayagan. Okay. Diba, nakakita kayo dyan sa labas. Jeepney loading and unloading zone. Ibig sabihin, pwedeng magbaba at magsakay yung jeep na yun doon sa tapat ng sign na yun. Kulay green siya dapat. Okay? Tapos, no parking, fire hydrant. So, ang regulasyon natin pag may fire hydrant, ay yung kuhan ng tubig ng bumbero, fire hydrant. Within 4 meters, huwag niyong paparadahan o haharangan. Okay? Within 4 meters. 4 metro. So, ayan pa yung iba. Okay? No waiting. Bawal maghintay. Okay? Puro no, tapos red background. Okay? Prohibited. Okay? Yan, no loading din. So, no parking. Tapos ito naman,
No stopping or parking anytime within the yellow box. Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung yellow box na yan. Tapos no parking. So ito naman, prohibited rin to. Itong una, ito meron sa exam yung dalawang yan ha. No entry for vehicles with more than 2 meters of width. Ibig sabihin, hindi pinapayagan yung sasakyan pumasok na may lalampas sa 2 metro. Lampas sa 2 metro ang lapad. Yung lapad na ganyan. So makikita yung width ang nire-restrict pagka yung triangle niya nasa kaliwat kanan. Pag naman nasa itaas at sa ilalim, ang nire-restrict naman niya yung height naman, yung taas. Pagka raw lalampas sa hihigit sa 3.5 meters ang taas, eh hindi na pwedeng papasukin yung sasakyan. Okay? So makikita niyo yung pag-height, nasa taas at sa ibaba naman yung triangle. Okay? So, lampas ha, ito lampas ng 2 meters, bawal. Ito naman, lampas ng 3.5 meters. Ito, ganun din. So, ito naman, 5T, ibig sabihin, hindi pwedeng dumaan yung sasakyang lalampas sa 5 tonelada ang bigat. Saan nyo makikita yan? Sa tulay. Nasa mga tulay nakalagay ang mga ganyan, ay mga 5T. Okay? So, prohibited rin niya, wala lang siyang slash na gano'n, pero pinagbabawal din. Okay? Kaya no entry. No blowing of horns na makikita sa simbahan, sa ospital, sa mga schools. Okay, diyan yung mga pinagbabawal ng pagbusina. Okay? Ito naman pedestrian lane or children crossing. Below. Ibig sabihin, mismong ayan na yung tawiran. Kasi mamaya, magkaiba ng shape, pero parehas yung nasa loob na tao. Parehas din ang kulay. Yung shape lang nagbago. Magkaiba na rin ng instruction yun. Okay? So ito, sinasabi na may children at may pedestrian crossing. Ito yung sign, nandito na rin sa tabi yung tawiran. Okay? So ang next natin, tapos na tayo sa prohibited, yung yun yung mga prohibited na mga common o yung mga karaniwang ginagamit. Tulad niyan. Ito yan, yung mga common na prohibited signs. So warning signs naman, signs used to warn motorists of potentially hazardous conditions on or adjacent to the road. It advises motorists of road condition. Okay, pinapayuhan kung anong kondisyon that require caution and may call for reduction in speed. Pwede kayong pamagalin ng takbo or magbigay ng babala. In the interest of safety and that of other road users. So, nagbibigay lang ng babalayan lahat ng mga triangle na yan. Na kung hindi nyo sundin, pwede kayong ma-aksidente. Ito, pagka hindi nyo sinunod, huli o multa. Ito, aksidente pag hindi nyo sinunod. Okay? So, yan ang warning signs. So, warning, prohibited, directional signs. Yung mga signs na yan ay tinatawag na regulatory signs. Okay? So, ano daw yung mga warning signs na yan? So, yan, types of road curve ahead. So, kung ano yung nandun sa loob ng triangle, yan yung korte ng kalsada na dadaanan nyo. At tandaan nyo, pag warning sign ha, yung warning sign inilalagay yan bago sumapit dun sa kondisyon ng kalsada. Kung sa bandang yan ay may